Sa tahimik na barangay sa bayan ng Calbiga, nabalitaan kong may kakaibang mundo sa lugar na ito. Sa barangay Panayuran, sakop ng Calbiga, matatagpuan ang isa sa pinakamalawak na kuweba ng buong Pilipinas. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas mula nung madiskubre ito ng European. Mula noon, pinasok ng mga lokal at kinuha ang mga obra sa loob at ibininta sa mga Taiwanese. Nung malaman ito ng DENR, ipinagbawal sa mga lokal ang pagpasok sa loob ng kuweba. Ilang taon lang ang lumipas nang tuluyan ng makapagpahinga ang kanilang kuweba. Doon na natuklasan ng mga tao ang tunay na yaman na kaharian sa ilalim ng mundo. Taong 1987, unang pinasok ng isang Italianong speleologist at geologist na nagngangalang Guido Rossi ang kuwebang ito. Sa loob ng isang buwan sa pinasok niya ang lugar na ito, kanyang napag-alaman na ang kuwebang ito ay may habang 5 kilometro. Dahil naglalaman ito ng mga underground rivers, muling bumalik si Guido Rossi sa kanyang bansa upang isama ang mga kaibigan niyang cave divers. Taong 2029 sa muling pagbabalik sa bansang Pilipinas, sila ay nagkaroon ng cave expedition o cave diving at dito kanilang napag-alaman na ang kuwebang ito ay nagkakaroon ng haba ng 19 kilometers. Ngunit may mga lagusan pang hindi na kayang pasukin ng mga divers. Taong 1990 to 1991, pinasok ng mga lokal ang kuwebang ito para kunin ang mga stalactites at stalagmites na binibili umano ng mga Taiwanese. At isa sa nakaranas sa pangunguha noon, local cave guide na ngayon. Nung panahon na kayo ay nakuha ng mga bato, anong ginagamit yung pailaw noon sa loob ng kuweba? Yung tinatawag sa amin na sirilya, morlon, kumbaga bagakay, yung gamit sa bagakay na mayroong ang kanya para makailaw yung petrolyo, kerosene. Mahigit 1 taon nang nanglabas-pasok ang mga tao dito para manguha ng stalactites at stalagmites, kaya nung malaman ito ng Department of Environmental and Natural Resources, ipinagbawal na sa mga lokal ang pagpasok dito. At nung tuluyan ng maghilom ang pang-aabuso, taong 1992, muling binuksan ang kuweba para na sa turismo. Isa po ako na sa mga naka-experience noon na magkuha ng mga bato. At yung mga bato na yan ay ibinibinta ko po sa Barangay Pulangi. At yung mga bato na yan na binibili sa akin, ito din po ay binibili ng mga Taiwanese noon. Sa Katbalogan, Western Samar, nakilala ko ang cave master na si Sir Johnny Bonifacio. Mula sa bayan ng Calbiga, sa pamamagitan ng kanyang grupong pinangungunahan, sasamahan niya kami patungo sa Langon Gubingum Cave. Sa loob ng 2 araw, kami ay hindi makakakita ng liwanag sa ibabaw ng kalupaan. Kaya lahat ng aming kakailanganin, dala na namin sa araw na ito. Mula sa bayan ng Calbiga, nagbiyahe na kami patungo sa barangay Panayuran. Sa ngalan ng turismo, hindi lang iisa ang may benepisyo dito. Nakaka-income din dito ang habal-habal, tindahan, hotel at marami pang iba. Ilang kilometro lang ang layo, naglakad na kami patungo sa pinakamalaking kuweba ng Pilipinas. At ito rin ang ikalawa sa pinakamalaking kuweba ng Southeast Asia. Just never go caving alone. Don't separate from the group. So if you are in the group, you must be in the group. You will not separate from the group. Para mapanatili ang kalinisan sa loob ng kuweba, basura man o dumi ng tao, kailangang dalhin sa paglabas sa kuwebang ito. Ang Langon Gubingum Cave ay tinaguri ang pinakamalawak na kuweba sa buong Pilipinas at ito rin ang ikalawang pinakamalawak na kuweba ng Southeast Asia. Sa cave entrance pa lamang,
may nakabantay na sa aming pagpasok. At ang ahas na ito kung tawagin, rat snake. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas mula nang madiskubre ito ng mga aso. Ngunit isa sa nanghas na pumasok dito ay isang banyagang Italyano. 1987 na yun, na panahon na yun. So, yung mga Italyano, pumunta na dito sa Pilipinas para mag-explore. Pagpunta nila dito, in-explore nila itong buong kuweba. So, nag-stay sila dito ng 1 buwan sa loob ng kuweba para imapa nila yung cave. Mula noon, nang binuksan ito ng gobyerno sa ngalan ng turismo, napag-alaman nila na higit pa sa stalactites at stalagmites na ibinibenta ng mga tao ang yaman at kahalagahan na meron sa loob ng kuwebang ito. Sa loob ng kuweba ay nasilayan ko ang mga kumikinang na obra maestrang likha ng ating kalikasan. Ang stalactites ay nabubuo sa pamamagitan ng patak ng tubig na nanggagaling sa limestone galing sa ibabaw ng kalupaan. Ang stalagmites ay nabubuo sa pamamagitan ng pagdeposito ng minerals. Kapag ang tubig ay umabot sa sahig ng kuweba, ang mga tunaw na mineral ay naiipon at nagsisimulang tumigas. At sa pagtaas ng stalagmites sa paglipas ng panahon, ang mga mineral ay patuloy na naiipon at nagiging dahilan sa pagtaas ng stalagmite. Iba't ibang hugis ang nabubuo ng white calcite, stalactites at stalagmites sa loob ng kuweba. At dahil sa nakakamanghang hitsura ng stalactites at stalagmites, ito ay binili ng mga dayuhan sa bansang Pilipinas. 3 dekada na ang nakalipas mula nung pinasok ito ng mga tao, kinuha ang ilang naggagandahang atraksyon sa loob ng kuweba. At sa halagang 6 na piso bawat kilo, mabigat ito at marami sa kanila ang nakinabang sa stalactites at stalagmites. Hindi ko alam na ang aking ginagawa makakasira sa ating environment. Pero hindi lang naman po ako ang nagkukulikta ng mga bato noon, kasi noong panahon ng pagkuha ng mga bato dito sa Langon Gubingog Cave, maraming tao po yung nagkulikta. Maliban sa Langon Gubingog Cave sa bayan ng Calbiga, may ibang kalapit na bayan din sa ilang lugar na nagkaroon ng ganitong pangyayari. Pati din sa amin sa Mutyong, nung nagkakaedad ako ng 5 years old, 1992 daw, banda dyan na year, nagkaroon daw ng bintahan din doon ng mga soda straw. At mula noong kinuha ng mga tao ang stalactites at soda straw sa loob ng kuweba, makalipas ang mahigit 3 dekada, sa paunti-unti at patuloy na pagpatak ng minerals, ganito na kahaba ang umuusbong na stalactites sa loob ng kuweba. So, kinukuha nila yon sa ilalim ng mga malalalim na kuweba tulad nito. Kasi binibinta daw nila kasi may bumibili, mahal daw yun. Sa matataas na parte ng cave chamber, iilan sa mga ito ay nananatiling maganda. Ngunit sa parting mabababa at naaabot ng mga tao, naroon pa ang mga bakas ng pang-aabuso. Around 1990, mga local pumunta dito para putulin yung mga stalagmite. Binibenta ng 6 pesos per kilo sa mga Taiwanese. Kaya mga fortune dito pinutol. Sayang. Gaano nakakapanghinayang yung ganitong kobra na sinira lang ng isang segundo lang? Kaya nakakahinayang kasi matagal yung proseso yung pagtubo ng stalagmite at saka seconds lang nila puputulin. Sa ngayon po, ako po ay nagsisisi sa nangyari noon na tumulong po ako manguha ng mga bato. Kasi noon, wala pa akong kaalam-alam tungkol po sa batas po ng ating gobyerno. April 8, 2021, idiniklara ang Republic Act 9072 o National Caves and Cave Resources Management and Protection Act,
Kaya naman ito ay naging isang batas na ang layunin ay mapangalagaan ng kuweba at ang mga likas yaman na makikita sa loob nito. Sa batas na ito, pinoprotektahan ang lahat ng mga bagay na matatagpuan sa loob ng kuweba tulad ng mga hayop, halaman, fossils, artifact, minerals, guano at mga pormasyon ng mga bato. At sa pamamagitan ng batas na ito, sinisiguro ng ating pamahalaan na magagamit natin ang ating mga kuweba sa paraang hindi masisira ang kapaligiran. Kaya sa paglipas ng mahabang panahon, mas lalong kinilala at dinarayo na ito ng mga turista dahil sa natural nitong tanawin at iba't ibang obra sa loob ng kuweba. Bilang isang tour guide ng Langon Gubing Caves, ako po ay maraming na-attenderan na ng mga seminars tungkol sa caving. Ang mga nangyari noon na pagkulikta ng mga bato, nakakasira sa kuweba. Sa unang araw, kami ay nagpalipas ng gabi sa tinatawag nilang football field. Dahil dito kami magpapahinga at kakain, ayon sa aming kasamang si Sir Johnny Bonifacio, lahat ng basura at duming ilalabas ng tao, kailangan dala sa paglabas ng kuweba. Sa lawak ng kuweba, may mga klaseng stalactites na sa pamamagitan ng kamay, ito ay pwedeng magkaroon ng iba't ibang tunog. At sa tuwing papasok ka dito, kailangang may kasama kang tour guide para hindi ka maligaw. Noon may nangyari na pumasok po dito sa aming kuweba at hindi po sila kumuha ng mga tour guide. Nangyari po noon, nawala po sila sa loob ng cave. So, mabuti nilang nagkaroon po ng rescue. Dapat, pag pumapasok tayo dito sa kuweba, may mga pahintulot tayo sa ating pamilya, lalo na itong caving. Sa caving po, may pahintulot tayo sa tourism officer ng Calbiga, Samar, para alam po ng mga kinaukulan na nandito po kayo sa loob ng cave. Kung ano mangyari, may mga taong tutulong sa inyo magre-rescue. Kinabukasan, maliwanag na sa labas ng kuweba at kami patuloy pa ring naglalakbay sa mundong walang katapusang kadiliman. Matapos ang aming pagpapahinga, kami naman ay naglakbay patungo sa Langon Cave sa ibang barangay na. At kung kami ay uuwi, ay hindi na kami babalik o dadaan pa sa aming pinanggalingan. Umaabot ng 30 meters ang taas sa vertical passage na ito at para makababa, kailangan namin gumamit ng harness. Dumaan kami sa ilalim ng mga dambuhalang stalactites hanggang sa narating namin itong parang malangkahoy o mga gubat ng stalagmites. Mula sa itaas o mga tuyong bahagi ng kuweba, nag-umpisa na kaming maglakbay o pumasok sa maputik na daanan. Makalipas ang 3 oras, narating na namin ang tinatawag nilang Mother of All Chamber. Sa sobrang laki at lawak nito, kayang lumipad ng sabay-sabay ang 3 helikopter, hanggang sa nakita ko ang maliit na liwanag ng mundo. At ayon sa aking cave guide, ito na daw ang tinatawag na Langon Cave. Noong unang panahon, malalim daw ang tubig sa loob ng kuwebang ito at may isang mangaso na nakabaril ng isang baboy ramo at pumasok sa loob ng kuwebang ito. At ang baboy, hindi na nakalabas dahil lumangoy daw papasok sa loob ng kuwebang ito. At sa kalaunan, ang salitang langoy ay naging pangalan sa kuwebang ito, ang Langon Cave. Bago pa man kami mapunta sa liwanag, nadaan na namin ang gabundok na guano o dumi ng maliliit na spesye ng paniki kung tawagin ay tiakri. Ang guano ay isang organic fertilizer gamit pampataba sa mga pananim na halaman. Ngunit sa lugar na ito ay ipinagbabawal ang pagkuha dito dahil ito ay nagiging source sa pagkain ng ilang mga insekto. Sa ikalawang araw, sa bandang maliwanag naman kami nagpahinga. At bago pa man sumapit ang dilim,
Kami ay magpapahinga at oras na para masilayan ang paglabas ng mga tiakri o libu-libong paniki sa loob ng kuweba. Sila ay lumalabas para maghanap ng kanilang makakain. Matapos manood sa teatro ng ibang nilalang, ang aking makasama ay nagluto na para kami ay may makain. Matapos makapagpahinga, kami ay nagsalo-salo sa pagkain at muling sumabak sa mas matindi pang adventure. Sa isang maliit na lagusan, muli naman kaming sumabak at gumamit ng harness para makababa. At nung makarating kami sa baba, isang maliit na butas na naman ang aming papasukin kung tawagin ay sneak room. Ayon sa aking cave guide, tinawag daw itong sneak room dahil minsan sa kabilang room o kwarto may malaking ahas daw na nagbabantay. Maliban dito, hindi ka raw pwedeng itulak at hindi pwedeng hilain. Gamit ang iyong natitirang lakas, kailangan mong malagpasan ang porsyon na ito. One thing with the rock. Busog. At nung marating ko ang likod, wala dito ang sinasabi nilang ahas. Marahil may iba pang nagbabantay. At ayon sa aking cave guide, ang pinakailalim na sulok na aming pupuntahan ay may makikitang white crab at eyeless o blind fish. Sa aming pagpapatuloy, muddy cave ground na ang aming dinadaanan. Hanggang sa dumaan kami sa water terraces. Ito yung white crab dito sa Langon Cave, kung saan ang kanyang kulay ay mahihalin tulad natin sa white calcite. Ang pagiging puti ng kulay ng talangka sa loob ng kuweba ay hindi direktadong nakakonekta sa pagiging puti ng stalagmite. Dahil sa kakulangan ng pigment, maaaring ang talangka ay nabubuhay sa isang kapaligiran na may limitadong pagkalantad sa liwanag, na siya ring maaaring makaapekto sa produksyon ng kaniyang pigment. Sa part na ito, ano ito yung tinatawag ng blind fish? Ayun, no? Blind fish sila. Ang eyeless fish o mas kilala sa tawag na gobini ay isang uri ng isda na walang mata at endemic na sa underground habitat ng Calbiga Caves sa probinsya ng Samar. Sa mundo ng walang katapusang dilim, ang mga nilalang na tulad nila walang silbi ang pagkakaroon ng mata, kaya nagkakaroon ng adaptation sa mundo na kanyang kinabibilangan. At sa lugar na ito ay nadaanan namin ang tinatawag na water terraces. Punong-puno ito ng tubig kaya pwede kang magtampisaw. Sa loob ng 3 araw, nakaligo din. Hindi kalayuan sa water terraces ay narating namin ang underground river. At ayon sa aking cave guide, malayo pa raw para marating ang dead end. Kaya sa oras na ito, mas in-enjoy ko ang aming paglalakbay. Sa aming pagpapatuloy, narating namin ang waterfalls sa ilalim ng kalupaan. Sa kuwibang ito sa bayan ng Calbiga, maituturing na isang nakatagong yaman, ang isang kaharian na nagkukubli sa ilalim ng kalupaan. Sa mga nagnanais po na gustong makapasyal dito sa aming kuweba, inaanyayahan ko po kayo na mamasyal sa Calbiga Cave. Kahit na
may nangyari noon na nagkolekta ng mga bato. Hindi pa naman naubos yung mga magagandang hugis ng bato. In the beginning, I was something like afraid because what I told all my friends, hey guys, I will be, you cannot reach me for 3 days. I go to the caves, but I had no idea what are the caves. It will be dark, okay, but that's it. How it will be like, how will I feel? But when we arrived, from the first moment, it was an adventure. And because of the people here, Tony and Lando, you already feel home, even when it's a little scary because of darkness. You feel home, and it's an adventure once in a lifetime. It's the best adventure I ever did. I did a lot of things, but this was really special. I will never forget it. Sa huling araw at sa aming pag-alis, di tulad ng ibang kuweba, kung saan ka pumasok ay doon ka lalabas, sa lugar na ito, kung saan ka papasok, sa ibang barangay ka na lalabas. Makalipas ang mahigit 3 oras sa paglalakbay palabas sa kagubatan, ay natanaw ko na ang bayan ng Calbiga. Hanggang narating namin ang Sitio Mapaso patungo sa bayan o town proper ng Calbiga, Samar. Ang lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo ay may kaugnay sa ilalim ng kalupaan. Kung sa mundo ng mga tao may turing gawa sa teknolohiya, sa ilalim ng mundo may turing gawa ng kalikasan. Kung sa makulay na mundo ang mga bituin sa gabi mo lang masisilayan, sa loob ng kuweba ang mga bituin ay masisilayan sa walang katapusang dilim. Ang mga talangka, tarantula, ahas, ibon, at iba pang mga nilalang, sila ang naghahari sa kaharian sa ilalim ng mundo. Kung ang gubini ay nabubuhay sa walang katapusang dilim, ang ibang mga nilalang naman na naninirahan malapit sa liwanag ay may mga tanaman. Sila ay malayang namumuhay at naglalakbay at malayang lumilipad patungo sa mundong makulay. Mula dito sa pinakamalaking kuweba ng Pilipinas at ikalawang pinakamalaking kuweba ng Southeast Asia, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Explore and Docu Network. Gusto ko po pasalamatan yung aming aktibong Mayor Honorable Red L. Nacario. Salamat Mayor. At saka yung aming Tourism Officer Ma'am Lia Rapalis ng Calbiga, Samar. And then with Juni Bonifacio sa Trexplore, isa rin po siya na tumutulong mag-promote dito sa aming cave ng Calbiga Langon Gumingog Caves.